reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasagalaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasagalaan, kay Kristo matatagpuan. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias, may gandang pagmusda ng mga paan na naghahayag ng mabuting balita at nagdadala ng kapayapaan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Ayan, thank you, Lord. Good morning, Jesus. What A beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thanks the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day To honor and thanks the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love you more. I love you more each day, my Lord. I love you more and more each day. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At napakainam na Hallelujah. simulan ng araw, lalo ng linggo, the first day of the week, na simulan kagad natin ang pagpupuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa lahat ng bagay, napakainam na talagang magpuri sa ating Diyos. Basta simple. Yan, thank you, Lord. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre po, babatiin natin yung mga kapatiran natin. Babatiin ko po yung Pastor Rapi, yung outreach ko po ng Sambales. Ay, oo. Yung pong ating mga kapatiran dyan po sa Olongapo, mga kapatiran po natin dyan, at dyan din po sa Bataan. At ganoon din po sa lahat na ng ating mga kapatiran, magmula po sa sa north hanggang sa
Sa South. Yan. Ibig sabihin, alam na po natin lahat yan. At hindi lang yan, hanggang sa hanggang sa ibang bansa na mga kapatiran na natin na nakikinig at nanonood sa ganitong gawain. Maganda pong umaga sa ating lahat. At nawa po sa umagang ito, buong linggo, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen, amen. Tungkol siyempre pati sa South, maraming mga kapatiran natin na nananatili, no? Na laging naka-in-tune, na every morning, nandiyan sila lagi. Talagang salamat sa Panginoon. At bago tayo magsimula, of course, tayo po may manalangin. Panginoon, marami po salamat muli sa malayang oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Malaya na magpuri, malaya na maghayag ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon. Ang aming pong dalangin, nawa ang iyong presensya, Panginoon, ay madama. Kahit na po dito sa live streaming na ito, Panginoon, ay madama ka po at kayo po ang marinig at hindi po ang tinig namin magkapatid sa umagang ito. Kami po ay gabayan at puspusin ng iyong karunungan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, doon muna tayo sa ating verse of the week. At kailangan natin ito. Talaga ang full concentration kasi ng mga pagtuturo for the past 3 weeks ay dito napapaloob. So James chapter 1 verse 17. Every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sa Tagalog, basta simple. Yan. Sa Tagalog naman po, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Ayan. Kaya sinabi ko pong napakahalaga nitong talatang ito. Kasi nga po, yung sabi nga po, ang full concentration for almost a month na ata, no? Yung sa Doctrine of Ecclesiology, ating talagang dinadissect, no? Talagang ating inuunawang mabuti itong mga tinatawag na mga spiritual gifts. Kasi kailangan po talaga maunawaan natin. Bagamat tayo ay 42 going to 43 years, para bumabalik tayo sa sa basic. At kung titingnan natin, bakit nga ba? Ba't pa tayo bumabalik doon? So, maaaring merong mga, hindi naman ayoko sabihing nakalimutan, no? O mayroon tayong mga na-overlook doon sa mga tinatawag na kaloob at hindi ito na nagagamit ng tama at kinakailangan magkaroon ng talagang malalim na clarification o pagtuturo tungkol dito para lalo po kayo ma-excite na ang pagiging Kristiyano ay hindi nagtatapos sa pagiging Kristiyano. So ang Kristiyano ay kailangan ikaw ay involved ka pagdating sa gawain sa ating Panginoon. Ang nangyayari ngayon parang ang bawat isa ay parang mangilan-ngilan lang, no? Pastor Sipe, kung napapansin mo, no? Parang hindi lahat masyadong involved. Parang ano na lang sila, parang they just come and go. Darating, aalis, bye-bye, thank you. Parang very few na talagang nagfa-function the way they should function. Kaya ang ating intention talaga ay pag-aralan mabuti. Sabi nga yung term na busisiin natin mabuti. At kailangan talaga yung kung ano yung mga loopholes, tingnan natin mabuti siya. Para habang as we go on, kasi nga sabi nga ni Pastor Alex, mukhang 1 year natin pag-aaralan to, which is totoo. Napakalawak po ng gawain ng Panginoon na kailangan talaga i-prepare natin, no, ang bawat isa, particularly the church. Kasi talaga nag-expect tayo ng malawakan, no? Malawakang gawain, hindi lamang gawain, tsaka kailangan alam ng bawat isa kung ano yung kanyang role. Hindi lang basta kami po na bilang mga manggagawa ang para ma-muchly involved, pero ang totoo sa pag-aaral natin kapag sinundan nyo, bawat isa involved dapat Bawat isa busy Hindi lang kami po mga manggagawa ang para bang, hindi naman sa natataranta, no? Parang, minsan hindi mo na alam gagawin mo. Kasi nga, parang very handful yung nagpa-participate. Parang ang kung tutuusin, pag tinignan natin, kulang nga ba ang manggagawa? Pag tinignan, kulang nga ba ang manggagawa? Actually, hindi
may ni-raise si Lord na Gideon army. More than 300 na nga yung Gideon eh. So yung Gideon na yon, kailangan lumalaban na lahat yan. Parang ilan lamang ang lumalaban eh. Dahil sa maari, hindi masyadong nauunawaan ang kanilang mga, sabihin natin, role doon sa gawain sa body of Christ. No, Pastor Simple. At ang pag-aaral nga po natin ngayon ay continuation po ito. Sabi nga po talagang tuloy-tuloy itong pag-aaral. At itong umagang ito talagang bibigyan po namin ng mas deeper, no? Mas malalim na pag-aaral. At ang kailangan lang po namin sa oras na ito ay inyong kooperasyon, pakinggan mabuti, unawain mabuti, para sa gayon ay maging masaya itong tinatawag na body of Christ. So, Pastor Simple, ano pa ba yung mga pwede mong napansin, no? Napansin itong sa mga nakarang araw? Yan, thank you, Lord. Salamat kay Lord at yun nga po, yung mga pag-aaral natin magmula pa ng mga nakaraang linggo. Talaga pong ang gusto talaga ni Lord, ma-discovery natin kung ano yung ating katayuan sa ating buhay spiritual. Sipin mahirap po pagka hindi mo alam kung ano yung katayuan mo at yung katayuan din ng iba. Sipin pagka hindi alam, ayon nga doon sa pag-aaral natin, may masasabi ka, bakit ganun? Bakit ganito? Pero salamat po doon sa mga pag-aaral natin at nagtuturo nga ang Bible na may kanya-kanya talaga tayong dapat gampanan. At ang gusto ng Diyos, kung saan tayo nakalagay, pagbutihin natin. Pagbutihin po natin yon. At yun nga po, salamat sa awa at grasya ng Diyos. Tayo ngayon, nakakatuwa naman po dito sa ating community at talagang nakikita po natin yung basta may sinabi tayong ganito, naandun po yung pagkakaisa. At yung po ang nagagawa, Pastor Rapi, talagang kaya yung ating gawain sa Panginoon, lumalago, dumadami, sapagkat katuwang natin yung bawat isa. Sabi nga, hindi lang tayo mga manggagawa, lahat ng kapatiran natin, pagpunta tayo sa isang lugar, naandun sila, willing sila na makiisa sa ating gawain. At salamat, lalo na nga dito sa mga pag-aaral natin. Talaga pong lalong napapagbuti natin, ganito pala yung aking gawain. Ito pala yung iniatang sa akin ni Lord, kaya pagbubutihin kong maigi. Ito nga pong pag-aaral natin ngayon ay patuloy na pinapakita ni Lord sa atin kung ano yung dapat nating maging gawi pag nalaman natin yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Tsaka maiwasan natin yung comparison. Amen. Na hindi dapat ikumpira ang bawat isa sa kadahilanan ang bawat isa ay may kanya-kanyang gift. Hindi na-appreciate minsan nakafocus lamang sa isang area na hindi nila alam na ang bawat isang yan ay mahalaga. At isa naging problema ni Paul doon sa time niya, particular sa 1 Corinthians. Bakit ka ba nagkaroon ng cause of division? Ba't ako kay Apollos, ako kay Pablo, kay ganito? Bakit nagkaroon ng division? Sa kadahilanan, hindi talaga lubusang naunawaan na ang bawat isang ito ay hindi dapat magkaroon ng comparison, but the exact word is to complement to each ang bawat isa. Complement. Kaso nangyayari, hindi complement. Nagkakaroon ng comparison. Mas magaling to, mas gusto ko to. Mas gusto, hindi dapat complementing to each and everyone dahil sila ay part ng body of Christ. Amen. Siguro simulan na natin, Pastor Simple, yung ating pag-aaral dahil sa, sabi ko nga po, we will go much deeper na pag-aaral para makita natin yung ano ba yung dapat maunawaan at malaman ng bawat Kristiyano. Yung word natin, Pastor, pakibasa mo nga. Yan, ang word po natin sa umagang ito ay matatagpuan po dito sa Romans 12. Simulan ko po dito sa mga talata pong 3 hanggang 8. Yan, kung ready na po kayo mga kapatid, pwede po ninyo tayong sabayan sa pagbasa. Ganito po nasasaad sa Romans 12 verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito.
Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpapahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Sa talatang 8, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen. Thank you, Lord. Kung uunawain niyo mabuti yung pagkakasulat ni Pablo, makikita niyo po yung binibigay niya ng diin ng bawat isa ay meron talagang gagampanan. At yung gawain na pinagkaloob sa bawat isa ay gampanan mo. Hindi mo naman trabaho ay tinatrabaho mo. Kaya nagkakaroon ng division. Now, again, sabi ko natin sa kanina, no, we will go deeper. So yung una nating aalamin, ano ang pagkakaiba ng natural gift sa spiritual gift? Dito kasi parang tingin na iba pareho eh. Ano ang natural gift at spiritual gift? Yun ang pinaka-basic, pinakasimula. Now, pag sinabing natural, ito ay inherent abilities present in all people. Lahat ng tao. Merong tinatawag na natural gifts arising from their nature and genetics. While ang spiritual gifts bestowed by God. Nakita niyo po yung difference? Ang natural, lahat ng tao meron. Pero yung spiritual gifts bestowed by God, specifically given to believers. Hindi lahat. Merong partikular na pinagkalooban ng spiritual gifts. At ang pinaka-layunin for the believers, for the edification of the church, and are distinct from natural talents. Magkaiba. Yung iba kasi, ang tingin nila, yung natural gift at spiritual gifts, iisa. Parang sinasabi, nung maliit pa, talagang giver na yan eh. Malaki na siya. Hindi pa niya nare-receive si Lord eh. So, hindi pwede yun din yung gift niya. So, ngayon, himayin natin siya ngayon. Ang natural gift, ang origin nito, these are inherent abilities passed down through genes and environment, napapasa, namamana. At ito'y maaaring ma-adapt mo through the environment. Kung ang environment mo, mga musicians, ma-adapt mo yon. Mga tao na umaawit, ma-adapt mo yon. Isa pa, ang scope nito, ng natural gifts, present in all humans, regardless of faith. Hindi kailangan ng faith dito sa natural. Kasi natural nga eh. So, pero lahat ng tao, mayroong natural gift. Na kaya pag kayo pinanganak, meron yan. Hindi pwedeng walang gift. Anong klaseng tao yung walang gift? Lahat yan meron. Kaya lang, hindi pa masyadong ma-identify. Makikita lang to as they grow. Makikita mo yung manifestation na itong hilig nito sa bata pa lang gusto na magluto. Ito bata pa lang talaga na siya, drawing ng drawing. So alam mo agad, baka maging arkitekto, ito, ano pa ba yung mga connection dyan sa mga pagguguhit ng larawan. Ito, itong batang ito, maliit pala, hawak lagi yung ano tawag to, screwdriver, ang ginawa, kundi buksan yung mga transistor. Si Brother Arnold, alam ko, gano'n siya, doon maliit eh. Lahat ng kanilang mga appliances, binubuksan niya.
Kaya naging gano'n naman talaga siya. Yan talaga naging talent niya. And ang example nga ba ito, no, like artistic ability. So maliit pa lang, very artistic na. Athletic skills, kung ang pamilya ay athletic, most likely, yung magiging anak, magiging athlete din. Or intelligence. Namamana ito napapasa sa anak. Na kaya matalino kasi si nanay o si tatay ganito. Kaya mahalaga po yun. So ang purpose nito, itong natural gifts, can be used for personal and professional development. Personal. Ang nabibigyan ng glory dito, ikaw lang. But not necessary for the ministry. So ibig sabihin, mayroong mga taong natural talent sila, pero for their own benefit lang ito at hindi magbe-benefit ang ministry. Now, ang spiritual gifts naman, or sabihin natin supernatural gifts, kasi it all comes from God. Ang origin nito, it is a gift from the Holy Spirit to all believers. Give. Hindi mo kailangang paghirapan. Bibigyan ka niya. Ang scope, of course, is specifically given to believers to equip them for ministry and service within the church. Yan. Kailangan malinaw. Within the church. Nagagamitin yung gifts. Hindi for personal use. Na minsan ay nagagamit ito pansarili. At minsan nagiging negosyo. Pasto simple Di ba? Pagpe-pray, magpe-pray kita, pero may bayad. Sa ministry, walang bayad ang prayer. Pero nagiging negosyo minsan ng yung praying over. Hindi po tayo doon. At halimbawa nga nito, like yung mga healing, prophecy, teaching, leadership, word of wisdom, word of knowledge, etc. Na nandyan sa motivational gifts at manifestational gifts. Now, ang purpose ngayon ng spiritual gifts, to build up the church and advance of God's kingdom. Hindi advance ng particular na tao. Kaya makikita niyo yung kanilang distinction. Kaya never nating sasabihin na ang natural at ang spiritual gifts pareho. Hindi po siya pareho. Kapatid, Now, yung kaninang ating verse of the week, sa James chapter 1, verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Nakita niyo po ba? Ang sinasabi dito sa James 1:17, yung spiritual gifts, they are good and perfect. Perfect. So kahit sabihin natin, kasi sa manifestational gifts, medyo may mga part na parang agay ng service, parang baba ng service, parang hindi, gusto ko maging prophet. Hindi. Perfect yun. Kahit ano pa yung trabahong kahit sabihin magbantay ka ng pintuan, perfect yun. Hindi pwede sabihin, ayoko, pangit itong trabaho ko. Ako'y nasa kusina, luto. Perfect yan. Kaso, ang tingin natin, parang yung mga menial tasks sa body of Christ, pangit, para bang pinakakawawa. Ang totoo, hindi po. Hindi lahat ng tao may gift of guarding. Magbantay ka dyan ng 8 oras. May pagbantay ka dyan, 1 oras pa lang, maalis na Pero umaabot ng 8 hours. It's a gift. Amen. Malinaw po to Lahat ay good and perfect gift. Now, sa Ephesians chapter 4 verse 8, siguro ito yung ating word 3 Sundays ago. Kasi involved pa rin po siya sa the doctrine of ecclesiology. So, ang nakalagay sa Ephesians chapter 4 verse 8, therefore, it says, when He ascended on high, He led captives a host of captives, and He gave gifts to men. So nakita niyo po ba, bago na ibigay yung gifts, umakyat muna si Jesus. Kaya, in natural gift, hindi po to. Iba yon. Now, doon sa
Ephesians 4:8, ang pinapakita po sa atin, yung crucifixion and resurrection ay isang victorious na pangyayari over Satan, over sin and death. Yun po yun. Kaya kailangan kung talagang uunawain natin mabuti ang mga sinasabi, dapat every Christians ay more than conqueror na when it comes to sin. At pagdating sa death, hindi dapat kinakatakutan ng death. Kasi ang death is just the beginning of true life. Maaring hindi gano'n ang pagkaunawa ng iba. Lagi pag tiyanan mo ang tungkol sa death, wag muna, marami pa akong gagawin. Minsan sinasabi ko po, mas higit pa yung gagawin mo sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Kung sinabi ni Lord sa'yo, tapos na. Sabihin mo, Lord, marami pa akong gagawin. Hindi pwede. Nakikita niya ba, pag inanalyze niya yun, ba't ka pa gano'n ang sagot? Di ba dapat, well, if God wills, so be it. Kung tapos na yung mission, so be it. Hindi yung, wag muna, saka na, nag-i-enjoy pa ako sa mundo. Mali ata pagkakagamit. Sabi ng John 16, the world will make you suffer, and yet gusto mo sa mundo. Mali. Pupuntahan natin yan. Now, sabi niya, Christ gave gifts. Ngayon, define natin ngayon, ano bang spiritual gifts? Ang spiritual gifts po are skills or an ability that enables each Christian to perform a function in the body of Christ with ease and effectiveness. Skills, abilities, para mag-function ka sa church. Particular ang church. So, ang bawat isa may gifts. Pero, yung nga po, maaring hindi nabigyan ng tamang information o sadyang ayaw magpagamit. Ay, mahirap po yun. Dahil ang linaw sinabi ng Panginoon, talagang He gave gifts. Kung magpa-function lahat, wala naman actually problema Pastor, no? Para sa akin, kulang ng worker. Para sa akin, hindi kulang ang worker. Sobra na nga tayo sa worker Pag nag-function lahat. Di po ba? Ilan ang prayer meetings natin? Ilan ang coordinators natin? Ilan ang covenant members natin? Ang tanong, are they functioning? They are not. So, nahihirapan na ministry. Hindi dapat. Kasi, ni-raise ni Lord yan, they were all gifted, binigay ni Lord, ang kailangan i-practice. Mamaya, papakita ko po sa inyo pa mga ilang bagay. Now, ang 1 Corinthians chapter 12, verse 11, malinaw po na sinasabi, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills. Dito tayo may problema. Marami kasing, ayoko itong gift na ito. Gusto ko yun, yung preaching. Gusto ko ako yung pastor. Gusto ko ako yung nasa front. Hindi nga pwede. Yan binigay ni Lord sa iyo Ayoko to. Hindi nga pwede Ang sabi nga, as He wills, ibibigay niya yon kung kanino nararapat. At alam naman ni Lord, ang ating capability, kung kaya mong gampanan o hindi. Parang sinabi, dapat ako yun ba't hindi ikaw? Dapat ako yung nakatayo ba't hindi ikaw? Alam ni Lord hindi capable. At alam niya kung sino pinagbigyan niya. Amen, mga kapatid. So, kailangan maging klaro po to, na hindi mo pwedeng gustuhin ng isang bagay na hindi pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Hindi pwede. Diyan nasisira ang marami. Kaya maraming nag-quit, umaalis sa church. Kasi gusto ko yung magturo, ayaw lang pagturuin. Gusto ko, pagpasok ko, preacher na kagad ako. Hindi pwede. Doon ka muna sa tibagan kung tawagin namin. Punta ka muna sa kusina, magugas ka ba ng pinggan, mga gano'n. Ayaw. Wala Now, anyway, yung nga po motivational gifts, mamaya i-discuss si Pastor Simply, isa-isa. 7 po yun
na nandun sa motivational gifts. Now, kunin na natin ngayon ang meaning ng ano ba ang motivational gifts? Ang motivational gifts po, ito'y underlying driving force that causes you to do things. Driving force. Ibig sabihin, nanggagaling sa loob na para bang sabihin natin, tumutulak sa'yo na gawin ang isang bagay. Driving force. Yun ang motivational gifts. Kaya kailangan makita natin ito mabuti, mga kapatid. At sabi nga, you do the way you do them. Ito, natural na gagawin niya ito na kahit hindi mo siya utusan, gagawin niya. Kasi, yun yung gift niya Meron kasi kailangan utusan pa. Pulutin mo naman yung papel. May tao hindi, palakita niya. Sige, linis dito, ayos dito. Gift niya yun. At maraming magalit. Kasi masyado siyang malinis. Yung iba ayaw na malinis. Siya gusto niya maayos. Yung iba ayaw na maayos. Di ba? Meron ganun makita mo kagad yun na sa buhay niya, sa kilos niya, kung ano gift niya Pag hindi masaya, hindi niya gift yan. Napipilitan lamang siya. Kaya kailangan ma-identify natin mabuti ang mga bagay na ito. Now, so Romans chapter 12 verse 3. Sa English version, ang sabi doon, according to the measure of faith which God has assigned to us. May binanggit siyang faith assigned. So the word assigned as the root idea of separation or division. So ibig sabihin, merong itinalaga talagang Diyos na pananampalataya na meron na isang tao. Hindi tayo pare-pareho ng level o degree of faith. Hindi tayo pare-pareho. Tiyak yun. Kasi si Lord na nag-a-assign nun At alam niya kung sino yung ready para i-reveal niya ang sarili niya sa particular na tao. Hindi pare-pareho ang level of maturity nating lahat. Hindi iba-iba. At si Lord na nagdi-determine. Now, wag natin dapat ma-miss yung point ni Paul doon sa, ito nga Romans chapter 12, yung motivational gifts, and 1 Corinthians 12, yung manifestational gifts, na hindi dapat mag-create ng disunity. Kundi dapat mag-create ng unity. Tingnan nyo Sa 1 Corinthians chapter 12, sa verse 12, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. So maraming bahagi, different functions, pero they function as one. Kasi, abi nga po, maaring na-overlook ng bawat isa, kaya nadidivide. Hindi dapat. Ngayon, balikan na natin siya. So ngayon, dito nga po, kung ganoon yung ating maintindihan, this will make us humble. Magpapakababa ka rito. Hindi ka pwede magyabang na yung gift mo, gift niya, hindi pwede. Kasi we work as one. Kung wala ito, kung wala yan, paano ang katawan? Magkakagulo yun. Si paa ayaw na maglakad. Yung mata pumikit. Paano ngayon tayo? Yung tenga ayaw na makinig. Yung labi ayaw na magsalita. Ayaw ko na magsalita. Bahala kayo dyan. Mahirap. Now, the word faith, ito po, yung sinasabi ko. The word faith, sa passage na ito, regarded as spiritual insight. Again, sabi ko nga po, iba-iba ang level ng maturity. Iba-iba ang level ng ating mga mata. Hindi tayo pare-pareho na nakakakita, nakakarinig. Hindi tayo pare-pareho ng pagiging sensitive sa presence ni Lord.
Iba-iba ang ating. Bigyan ko yung halimbawa, kasi nangyari ito sa akin recently, at patuloy ko naman sinasabi ito. Hindi para itaas ko yung aking sarili, pero sabi ko dahil sa maari, medyo mas malalim na ang pagkaunawa ko. So, nung namatay yung mother ko, bago pa nung mamatay yung mother ko, for 42 years, kasi pinagpe-pray ko talaga yun eh. Sabi ko sa kanya, Ma, kapag wala ka na, di-destroyin ko lahat yan. Sabi niya, pag wala na ako, pag wala ka na. Tapos nagtatawa na kami dalawa. Eh, wala na siya. Ang second greatest commandment, you shall not make any images in heaven, in earth, in waters below, for I am a jealous God. Ano yung spiritual insight doon? Kaya mo bang sirain lahat yan? Level of maturity. Sabi ko, I stand on the word. Yun ang sabi niya eh. Di-destroyin ko. Pare-pareho po ba tayo? Hindi. So iba-iba yung spiritual insight. Iba-iba kasi yung kung paano magpakilala ang Diyos sa bawat isa. At yun ang dapat marating ng bawat isa para mag-function ng tama sa body of Christ. Di po ba? Kung naintindihan mo yung part mo, gagawin mo yun without any hesitation. At hindi mo na kailangan pang utusan. Kusa kang gagawa, kusa kang kukilos, kusa kang magpe-present. Lalala sa Isaiah, book of Isaiah, chapter 6, particular doon sa calling ni Isaiah. Di ba sabi niya, whom shall I send? Sabi niya, send me. Yung level of maturity ni Prophet Isaiah, ang lalim nun para sabing, send me. Magagawa ba na lahat yun? Hindi. Because of lack of spiritual insight. Amen. Now, so dito nga po, ang faith, ito ay revelation of the character ng isang tao at dito na de-develop yung kanyang maturity sa level of faith. Makikita mo kung ito matured na ito. Yung iba parang, ba't ganun? Ba't ganyan? Kaya yung ating pananampalataya, yun ang nagdi-determine ng level of maturity. Kung gaano kalalim ang faith mo, kung gaano kalalim ang pagkakilala mo sa Kanya, ganun ka. Di-develop ka nito, mga kapatid. Now, another issue. Sabi nga, does every Christian, without exception, have at least one spiritual gifts? The answer is yes. Pero pwede bang maggawa ng dalawa? Yes. Pwede bang magkaroon 3, 4, 5? Yes. As the need arises. Ito ang halaga. As the need arises. Yung oras na yon kailangan mag-operate ang healing, ang miracles. Parang sabihin, wala ako niyan. Oo nga, wala ka. Pero may kailangan ng oras na yun eh. Kailangan na mag-pray. Bigyan sabihin, tatawag ka pa sa amin sa Manila para pumunta dyan kung kayo napakalayo? Of course not. Kaya nga, ang gifts, spiritual gifts, ay pwedeng mag-operate sa isang believer as the need arises. Mag-ooperate yan. Mari, prayer meeting. Ako, wala si minister. Paano ako daw marunong? Mag-pray ka. Nangyari sa akin yan nung ako'y bagong-bago pa po. Siguro, wala pa ata ako 1 month sa ministry. Under training pa ako ng Daddy at Mami Ligaya. May prayer meeting tayo sa GSIS. Ang prayer meeting is 15 minutes. Tapos hindi sila dumating. Tapos ngayon, sabi ni Brother Aguilar, Brother, mag-prayer meeting na tayo. Sabi ko, Hindi ko alam yan. Anong hindi mo alam? Basta sisimulan ko. Bahala ka. Nanginig na ako. Anong gagawin ko? Ang daming tao. Mga officers ng GSIS. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Bahala ko sana umuwi, tumakas. Iwanan ko sila.
Bahala kayo dyan. Hindi, sabi ko, hindi, sige. Tinawag ako. Ayan po, tawagin natin si Brother Rafi. Ganun. Nako, eto na po. Alam nyo talagang biglang nag-operate sa akin yon. Word of wisdom o word of knowledge. Nag-preach ako. Nagturo ako. Tapos pagkatapos para ako hihimatayin. Sabi ko, Lord, 100 people nasa harapan ko at these are not ordinary people. Mga officers ng GSIS. Tapos the following day, maga-maga, nakatawa mami tsaka daddy Bart. Sabi sa akin, ano nangyari? Sabi ko, ba't di nyo ako sinipot? Tawa sila, ano nangyari? Nag-preach po ako, sabi ng mami, praise God, praise God. Yung sinasabi ko po, as the need arises, mag-o-operate ang gifts. Pag kailangan. Natuloy tayo. So ngayon, can we lose the gift? Sa Romans 11, verse 29, the gifts and calling of God are irrevocable. Hindi nawawala. Once given, given. Ngayon, ang tanong ko po, ano ang nawawala? Andun yung gift. Ano ang nawawala? Alam niyo ko, no? Anointing. Wala na. Pero yung gift mo nandun, gift of singing, kumakanta ka. Pero, para ka lang nag-entertainer. Ay, kita mo kagad yun, nag-entertain na. Wala na yung gift, wala na yung anointing, wala na yung presence. Pero yung gift, hindi po mawawala. Kahit magkasala ka, hindi mawawala dahil irrevocable. Kaya lang nga po, yung presence ni Lord, nag-depart na. Pero pwede pong practice yun. Pwede ka magturo, pero for the sake of turo na lang, pero ang tao, hindi na sila, wala ng power para mabago ang tao. Tatawanan ka ng tao. Now, how can I discover which gift is mine? Marami nagtatanong, paano madidiscover yung aking gift? Well, meron pong possible na 4 na bagay. One is to be informed. Pag sinabing to be informed, kailangan, ang bawat isa hindi naman po masama, no? Study its gifts and ask yourself and others which one may apply to you. Kasi minsan di mo kagad makikita ito eh. Pero kailangan ma-inform ka na, hindi yan ang gift mo. Ito ang gift mo na nakikita ko. Kailangan open ka, huwag kang magagalit. Kasi minsan nagagalit yung iba eh. Huwag kang magagalit. Kasi gusto mo malaman eh, na anong gift meron ako. Makikita yon. Ito pala yung gift niya. Ito pala yung gift niya. Kahapon, tinanong ko ang isang fellowship. Kabisado niyo ba ang gift namin bawat isa? Hindi sila makasagot. Sa bawat pumupunta rito, identify niyo ba ang gifts namin? Hindi. Dapat identify. Si ganito, sino yung evangelist, sino yung pastor, sino yung teacher, sino yung prophet. Sabi ko nga, the most hated ministry, the prophet. Ayaw nila yan. Papagalitan sila nun eh. Didisiplina, papaliwanag ni minister, ni pastor, simple yun. Ayaw nila yun. Pero part ng body yun, na hindi mo pwedeng i-ignore. Amen. So, kailan to be informed? One. Ang pangalawa, to be open. For your gift may be different than you think. Allow the Lord and others to help you discover your gift. So, maaaring akala mo yung gift mo ito, pero actually hindi mo gift. Struggle ka dyan. Kasi pag gift mo talagang iba eh. Maraming gusto mag-drum. Magaling pumalo, pero may hinahanap ka ng palo eh, na masarap pakinggan. Alam niyo may palong for the sake na paluin yung drum. Para bang kulang lang, pwede ba tumayo ka dyan? Ang sakit sa tenga mong pumalo. Pero pag mayroong pumalo, sarap pakinggan. Para ka bang sineserenade. Kasi gift niya yun eh. Kahit sa pagkanta, meron talagang gifted eh.
Meron naman talagang hindi. Kailangan identify mo yung sarili mo para maging masaya ka. Kundi minsan may nagpipilit, gusto ko ito basta gusto ko ito. Oo nga, gusto mo yan, pero you're destroying everyone. Destroy mo lahat. Hindi ka ma-appreciate kasi nga, pinipili kasi niyang gift yun, di naman niya gift yun. May inis ang tao. Kaya sabi, be open. Now, pangatlo, be available. Kadalasan, sa fellowship, sabihin, ano word mo? Wala akong word. Wala akong word. O iba naman, ano word mo? 2 weeks ago may word. 2 weeks ago? Wala akong word ngayon? Availability. Eh kung di ka naman available, paano? Ang mga miligaya nun, babalikan ko yung aning mga fellowship nun sa St. Teresa's, nag-form siya ng, sabihin natin, Schools of the Prophet. Selected yun. Pinili niya yun. Siguro mga 7. 1 hour before the fellowship, nandun yun. Pag umupo ang mami doon, ano word mo? Iisa-isay niya yan. Ano word mo? Tapos sasabihin niya, yan yung word. Mamaya, ikaw ang word of exhortation. Ganun siya. Mas maganda siguro magkaroon tayo ng gano'n. No? Sa bawat fellowship, form a group. You have to pray about it. Sino to na bubuo ng sabihin natin, the prophets. So 1 hour before the fellowship, magpe-pray na yan. At doon, madidetermine anong word mo. So dapat pagko-commune. At very healthy kapag ganoon. Nakita ko po ang growth nung noon. Tapos pag nakita ko pa nga noon, well, appreciated ko. Si Brother Angel Caballero, na dating worker, ngayon isang pastor na rin po siya. Masyado ko siyang nasabing, napakataas niyang isang worship leader. Ang ginagawa nun, sa stage kasi ng St. Teresa's, may 2 room sa ilalim nun. Papasok yun doon. Ilalak niya yun. Pag pinakinggan mo kung ano nangyayari, nagko-commune siya. Ko-commune. Pagkatapos ng pagtayo nun, samantalang noon, ano ba yung ating mga accompaniment? Gitara, piano, yung meron tayo ng PS20 na Yamaha, yung maliit lang, yun lang. Pero once he begins the worship, ang tao tumutumba Pero hindi man ako naghahanap ng taong tumutumba. Pero yung anointing, grabe. Though hindi siya perfect, meron din siya mga flaw, pero nakita ko paano niya i-exercise yung kanyang gift. Hanggang ngayon, gift niya yun, yung kanyang pagiging worship leader. Hanggang ngayon, dala-dala niya yan. Pastor Mer Igia, ganun din naman siya. Pastor A.G. Tolo, at iba pang the rest of the pastors na dating mga manggagawa, and now nililid nilang different churches. Pang-apat, be sensitive to feedback you receive from others. Feedback. Sila kasi magsasabi sa iyo na ang ganito ka, ganyan ka, kaya ready ka. At yan, huwag kang magagalit kasi minsan na-offend yung iba Open ka lang kasi gusto mo madiskubre anong gift meron ka sa part ng body of Christ para makapag-function ka. At napaka-healthy. Now, bakit ang gifts ay mahalaga? 1, they keep the body balance. Babalance yan. Pag nag-function sabi tayong functional offices, nag-function yan, the body, the manifestational, the motivational gifts, pag nag-function yan, balanse. Kasi nagpa-function lahat Hindi mo naisipin yung, sino ganito, sino ganyan, lahat nagpa-practice Pangalawa, they keep the church healthy. Very healthy ang church sa ganon.
Kapag each member of the body ay nagpa-function, very healthy yan. Kaso hindi nga lahat, iilan lang ang nagpa-participate. Maaring because of lack of information at maaring ang, yung nga, masyadong hesitant na ma-involve o hindi nila inuunawang mabuti kung ano ang naganap ng tinanggap nila si Jesus. And last, they keep the focus clear. Clear na clear yung focus mo. Saan tayo papunta? Kasi nagpa-function lahat. Yung prophet, yung teacher, evangelist, apostle, pastors. Tapos yung internal part ng body of Christ, yung manifestational gifts, motivational gifts nagpa-function. Nakapokus tayong lahat. Hindi tayo pwedeng masway. Kasi nagpa-function yung body. Pero pag hindi nga nag-function, ay, malaki ang problema natin, mga kapatid. So, nawa, no, sa umagang ito, nakatulong po ito sa atin para maintindihan natin ano ito spiritual gifts. Ngayon, nalaman natin ngayon, na-inform na ang bawat isa, alamin nyo ang part nyo. At tingin nyo, napakasaya. Every fellowship, kapag nakita mo nag-function, ang saya-saya. Kasi lahat kumikilos. Hindi lang isang taong kikilos o dalawa lang. Iba naman tinamad na. Ay, hindi pwede. Lahat tayo kailangan masipag dyan. At lahat tayo, sabi nga po, hindi tayo magkukulang na manggagawa as long as all these people will function. Amen, mga kapatid. Thank you, Lord. So, siguro, bigyan ko na si Pastor Simple para ipaliwanag po sa atin naman ngayon itong 7 motivational gifts. Pastor Simple. Yan, thank you, Lord. Purihin ang ating Naandyan po ba kayo, mga kapatid? Yan, naandyan pa. Yan, salamat sa Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, ng pag-aaral natin dito. Sapagkat, alam niyo po, ito nga pong tinatawag na pagpapatuloy po tungkol sa 7 motivational gifts. Ito po ang bawat mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Yan yung katotohanan. Katawan ni Kristo na may tungkulin na dapat gampanan. Bilang isang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ay binigyan ng kanya-kanyang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ayon nga po sa binasa natin kanina, doon sa Romans 12 verse 3, kung ikaw ay may mga katangiang ganon, hindi daw natin dapat ipagmalaki. Ang sabi po dyan, yan daw po yung grasya lamang ng Panginoon. Ang mga kaloob na ito ay ibinigay niya sa atin upang magpalakas natin ang buong katawan ni Kristo at magawa ang kalooban ng Diyos para sa atin. Di po ba? Magagawa natin ang kalooban ng Diyos para sa atin pagkahuna-unawaan ng mga tao kung ano yung ating ano. Ngayon po, isa-isahin na po natin to. Ito nga po ang ibibigay ko sa atin, itong 7 bagay. Una, sabi po dito, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ano po yung unang-una dito na makikita natin? Yung pong tinatawag na the gift of prophecy. Ano po itong the gift of prophecy? Ito po sabi nga po, the gift of prophecy is the proper understanding of the Scripture and how to deliver it. Sabi nga po ano po ito? Tamang pangunawa sa salita ng Diyos at tamang pagpapahayag nito. Di po ba? Yan ho yung may mga gift talaga ng prophecy. Yung kanilang pagpapahayag tama, laging nasa panahon. Dahil alam nyo po, pag hindi na panahon, di ba, minsan niya. Halimbawa, ano ba yung magandang halimbawa natin dito? Yung sasabihin mo yung isang tao na ganito ka, alam mong gutom na gutom, sabihin mo, ang dami mo naman kumain. Ay magagalit talaga sa'yo. Alam mo nang gutom, ay talagang kakain ng madami yun. Di ba? Ibig sabihin, ito ay isang kakayahan na ipahayag ang katotohanan. Yun po yung may gift of prophecy. Sinasabi talaga niya yung totoo. At nakikita ng taong ito ang pananaw ng Diyos at madali niyang ma-discern ang motibo ng tao. Di po ba? Yung pala yung may mga katangian ng prophecy. Alam niya na di-discern niya yung kanyang kapwa. Alam niya kung ang taong ito'y makakatuwang niya sa gawain. Alam niyo, ipagpapatuloy natin mamaya, siya ay prangka at matapang magsalita ng katotohanan. Natatandaan ko po nung kami nakatira sa Dasma. Nung may ginagamit kami noong sasakyan, yung Piera, ay pag mayroong nakikisakay, galing ko kami sa prayer meeting, kasama namin yung isa nating kamanggagawa, ay may mga sumasakay na sasakay sa amin papunta sa kabilang gate.
Alam nyo kung minsan may napapasakay kaming mga mga bading. Alam nyo, sasabihan talaga nyo. Sabi niya, alam mo, hindi kay Lord yan. Magagalit si Lord sa inyo. Di ba hindi po lahat ng tao, di ba matapang magsalita ng ganon. May mga tao na talaga yung pala yung gift nila na hindi nila pwedeng hindi nila sasabihin yung totoo. Di po ba? Kaya pag sinasabihan tayo ng mga ganon, huwag pala tayong magagalit. Siya ay prangka na matapang nga po magsalita ng katotohanan. Kaya nga, bakit po? Sapagkat doon sa John 8:31-32, sabi ng 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ano pa po? Ang puso niya ay nasa panig lagi ng katotohanan. Di ba? Yung laging yan, hindi siya, yung kanyang damdamin, yung kanyang puso, nasa panig lagi ng katotohanan. Alin yung panig ng katotohanan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang kanya pong sinseridad ay sa katotohanan. Saan? Sa simbahan, sa church. Ito yung sa katawan ni Kristo at sa paghahari ng Diyos. Yun po Kaya nga makikita natin ngayon, sa panahon natin ngayon, salamat sa Diyos. At may mga tao nga po na meron silang gift ng yung bang tapang nila na ipahayag po yung katotohanan. Pangalawa, ano pa po ang makikita natin? Ano po yung gift na ito? Sabi doon, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Ito naman po ang tinatawag na the gift of service. Ang sabi diyan, the gift of service, the serving gift is the ability to show love by meeting the practical needs of others. Ito po yung ito ay may kakayang magpahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Diba? Yung pala, may gift sila ng service pag ganon. Yung bang lagi siyang handa ng parang natatanda ako mga kapatid. No, ako ho'y nag-senior na. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, ako ho'y nag-senior na. Abi rin pa pala hindi nakakaalam. Ay di ako po isinerprise nila dito sa Compi. Tapos naglagay sila ng upuan doon sa harapan. Hindi ko po alam yun, na-surprise nga po Nilagay nila doon. Alam nyo po, kinantahan ako ng una. Tapos alam nyo, biglang mayroong sasakyan na medyo parang hindi umandar. Alam nyo po, biglang ako'y napatayo. Tapos alam nyo, mga SOF, sila pinagsasayaw. At para sa akin yung sayaw. Alam nyo, sabi ng sister ko, ano ba naman yan? Naandito sila, ikinaan dyan. Sabi ko, alam nyo po, pag may nakita ko doon, sabi ko, may service ba ako, may gift ba ako ng service? Alam nyo po, parang napatunayan ko doon. Alam nyo, nagsasayaw sila doon para sa akin. Alam nyo kung nasaan ako? Nandun ako sa sasakyan. Tinutulungan ko sila. Di ba, ibig sabihin nung pag alam mo pala yung gift ng isang tao, anong tawag doon? Malalaman mo. Alamin mo yun. Yan po, ano pa sabi dyan? Ang keyword po ng gift of service ay pagiging hospitable. Untik na nabulol Hospitable. Yung po pala yun, sabi niyan, yung 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 kanilang pagiging yung hospitable. Ano ba hospitable sa Tagalog? Ito nga po yung kaloob ng paglilingkod. Sabi po ng Bible, tingnan natin meron po ditong word. Basahin ko lang po sa atin Sa Hebreo 13, basahin ko po sa atin yung talatang 2 hanggang 3. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman. At ituloy ko na po hanggang 3. Alalahanin ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganon. Naku, yan mga kapatid, ang sinasabi ko ng Word of God. Sabi ng Hebreo 13:2, naku, yung sa ginagawa pala natin, hindi daw natin namamalayan, tayo daw po'y nakakapagpatuloy ng mga anghel. Nakakatanggap pala tayo ng bisita ng mga anghel, hindi natin namamalayan pag gumagawa tayo ng ganito. Hindi lang po yan. At dito rin po sa Titus 1 verse 9, ano naman po ang nasasaad dito? Sabi ng kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Yun po, yun pinapaalaala po sa atin ng Panginoon yan sa ating buhay ngayon. Kaya yung may mga gift of service, naku mga kapatid, makikita po natin yan. At ano pa po, sino pa po ang isang magandang halimbawa natin dito? Doon sa Luke 10:38-42. Alam niyo kung sino? Si Marta.
Di ba? Pag binabasa lagi natin yon, parang ang laging si Mary. Pero alam niyo ba, kaya nga nung dumalaw ang Panginoon sa bahay ng magkapatid, di ba nakita natin ang service nila? Ano ang service ni Martha? Di ba abalang-abala sa paghahanda? Di ba? Kaya kami, yun nga, nababanggit ko na, kaya nga sa mga prayer meeting, kalimitan po, meron po lang sila, ang gift nila ay gift ni katulad ni Martha. Abalang-abala sila sa paghahanda para sa mga manggagawa. At salamat na lamang po at tuwing magpe-pray meeting na, naandoon sila. Diba? Kaya, ibig sabihin, huwag ka palang magagalit doon sa mga ganon. Yung pala yung gift nila. Di ba nakakita ba kayo ng mga tao na minsan pagdating mo parang sa prayer meeting ka, sabihin siya, anong gusto ninyo? Tubig. Anong gusto ninyo? Kape. Anong gusto ninyo? Soft drinks. Anong gusto ninyo? Ganito. Di ba may mga ganon? Yung pala yung mga gift nila. Yung dudulutan kanila. Amen. Amen. Mga kapatid ha? Gift nila yon. Katulad ni Martha. Pangatlo, ano po ang makikita nating gift? Ang sabi diyan, yung magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Ito naman po ang tinatawag na the gift of teaching. Ang sabi dito, the gift of teaching, the teaching gift is a divine ability to receive revelation and clarify truth. Ito daw po, ano po ito sa Tagalog? Ito ay kakayahang makatanggap ng kapahayagan at maliwanagan sa katotohanan. Yan ang may mga gift ng pagtuturo. Di ba? Yung mga may gift ng pagtuturo, talagang nakikinig yan. Alam niyo kung bakit? Dahil may gift nga siya, ang gusto niya yung kanyang napakinggan, maituro niya doon sa mga tao. Kaya nga, di ba? Kaya nga tayong mga taga-kompi, may gift tayo ng ganon. Kaya nga yung verse natin, alam niyo kung ano yung live verse natin? 2 Timothy 2:2. Ano po ang sabi doon? Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ay ituturo mo sa mga taong may mapapagkakatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Kaya pag nakapaloob tayo sa kompi, lahat tayo may gift niyan. Lahat ng napapakinggan natin dito, itinuturo po natin yan. Ano pa? Ito ay may alab o sigla para mapahayagan, makatanggap at maunawaan ng katotohanan. Sipi, yun ang may mga gift ng teaching, talagang handa kang makinig. Di ba? Hindi ka, di ba, siyempre, minsan may mga tao hindi naman po, hindi nga po nila gift yun. Kaya pag meron kayong katabi na maingay, hindi pala nila gift yung teaching. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Sabi diyan, nasa puso ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At yun din po tayo mga kapatid, gusto nila ang mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo kung sino po ang katulad nila? Katulad po doon sa Berean Church. Doon po sa Acts 17:11. Alam niyo ba mga taga-Berea? Kaya nga ang rekomendasyon sa kanila, hindi daw po sila katulad ng ibang church. Sila, pag dumarating sa kanila yung nagtuturo ng salita ng Diyos, nakikinig sila. Inuunawa nila yung pinapakinggan, sinisiyasat nila, sinasaliksik nila yung itinuturo ng mga manggagawa. Kaya pag nagkamali ng verse, di ba, masasabi, ay hindi po ganyan. Yan John 3:16 po, di ba, nababanggit yung bakit to? Nag-aaral sila. At yung po, di ba, kaya nga ang sabi doon sa Pahayag 1:3, ano sabi doon? Mapalad ang nagbabasa, nakikinig, at nagsasagawa ng kanyang mga salita. Iyan po, may gift po ng may gift ng teaching. At yung pong sumunod, yung pang-apat, sabi doon sa Tagalog, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Ito naman po ang tinatawag na the gift of exhortation. Ano po pag sinabi natin exhortation? Sa Tagalog po, magpayo, maghikayat o pagtatagubilin. Di ba? Sabi dito, ang kaloob na ito ay may kakayahang magpalakas ng loob ng kapwa para lumago espiritual. Kahit na sila ay humaharap sa mga pagsubok o kahirapan ng buhay. Di po ba? Sila po yung ginagamit ng Panginoon. May gift sila. Sasabihin sa iyo, kapatid, ano ito yung? Parang ako nga po, na-share ko, meron ako isang pinupuntahan na prayer meeting. Siya po yung may breast cancer. Alam niyo po, nung una kami nagpupunta sa kanila, mataba pa siya. Ngayon, habang nakikita ko siya, pumapayat na siya ng pumapayat. Tapos, naikwento ko sa kanya, alam mo sister, meron kaming pintang isang prayer meeting. Siya ay na-detect ng doktor na may siyang stage 4 cancer. Pero alam niyo po, sabi ng kanyang kapatid na nasa Amerika, ang sinabi sa kanya, huwag na huwag mong iisiping mamamatay ka sa sakit mong yan.
Huwag na huwag mong iisiping mamamatay ka sa cancer mong yan. Yun po, alam niyo po, ngayon, nakita ko yung sister natin, nag-share naman po siya ngayon, kala mo hindi siya nagka-cancer, kala mo hindi siya nagkasakit. Na-share ko dun sa sister natin. Alam niyo po, biglang naging masaya yung sister. Di po, yun ang sinasabi natin. Tayong lahat ay ginagamit ng Panginoon. Di po ba? At sabi dito, lagi niya sinasabi na ipamuhay ang salita ng Diyos. Yun po, hinihikaya tayo. Sila ang nagpapasigla ng mga mananampalataya, hindi sila madaling sumuko. Sila ay napakahusay na tagapagpayo sa mga nagdidisipulo, yung mga sumusunod kay Lord. Di po ba? Kaya huwag pala tayong maiinis, di ba? Minsan may mga tao kung minsan, na para bang, ano ba ang gawa? Parang pag wala ka, lagi nilang sinasabi, absent ka na naman. Di ba? May mga tao parang ganun yung gift nila. Yung para bang ano ba naman tao ito? Pati yung lahat na yata ng aking ginagawa, alam. Pagka late ka, late ka na naman. Di ba? Parang ganun, may mga tao hong ganun Gift pala nila yung ganun. Ini-exhort ka. Ibig sabihin, late ka na naman. Ibig sabihin, para maging maaga ka sa sunod. Ini-encourage ka na maging maaga. Kaya lang minsan, pag hindi mo alam, ano ba naman to? Lahat na yata ng ginagawa ko'y alam. Naku mga kapatid, pasalamat tayo sa ganun mga kapatid ha. Ibig sabihin, di ba sabi nga ni Pastor Rafi, pag nalaman natin yung ating katayo, hindi ka maiinis. Alam mo na bawat yan ay tayo papalakasin ng Panginoon. Ako nga, sa buhay ko, lagi kong naisisirik nga po, kung wala hong mga taong ginamit sa akin si Lord na lagi sinasabi sa akin, kaya mo yan. Lagi ko naman po isinisyan, ako'y taga-bundok. Kaya nung sabi ng ating leader, nung mamiligaya, nung unang panahon na ako'y dadalhin sa Maynila, sabi ko, naku, dyan ako hindi susunod. Dyan hindi ako susunod. Hindi ko kaya ang Maynila. Dito na lang ako sa probinsya. Pero alam niyo po, salamat doon sa mga manggagawa na ginamit ni Lord. Yung mga kasamahan ko sa Kalo, di ba? Yan mga ginamit sila ni Lord. Sino Pastor Roby, kaya mo yan. Hindi, ganyan, kaya mo yan. Sabi ko, hindi, dito na lang ako. Pero sabi ko nga po, kung hindi sila ginamit ni Lord na nagpalakas ng loob sa akin, siguro hindi ako nakaupo dito. Baka ako'y nag-aararo pa hanggang ngayon. Pero yung po pero alam nyo dito sa Bible, meron isang magandang halimbawa. Alam nyo kung sino? Si Bernabe. Tingnan po natin kung paano siya ginamit ni Lord. Tingnan po natin dito sa Acts 9. Meron po ditong napakagandang pangyayari. Ito po ay si San Pablo. Basahin ko lang po sa atin Dito po sa Aklat po ng Gawa, Kabanatang Siyam. Tingnan natin sandali kung ano po ang nakalagay sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, Gawa. Di ba? Ibig sabihin, doon sa Acts 9, pag nakita po natin yan, ano po nakalagay dito? Tignan nyo, sabi nga po niya may gift ng pag-aaral, nag-aaral habang nakaupo. Yan po sabi to sa Acts 9, verse 26. Tingnan po nyo, ganito po yung pangyayari dito sa Acts 9, verse 26. Ang sabi po dito sa pangyayari ito, tingnan po nyo, nabasa ko pala yung Romans, kaya pala mali. Ito po yung pangyayari dito na sinasabi natin doon sa Acts 9 verse 26. Yung pangyayari po dito, di ba si Pablo, dating persecutor doon sa Acts 8. Pagdating sa Acts 9, di ba, kinausap na siya ni Lord para pumunta siya sa lugar ng para usigin niya yung mga Kristiyano doon. Siya po yung nagkaroon ng pangitain na siya ay para usigin niya. Kaya lang, yung pangitain yun, siya po yung nagkaroon ng parang nakasisilaw na liwanag at hanggang po siya masubasob. At yun po yung pasimula, kaya ang sabi sa kanya na narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yun po ang nagpasimula. At ito po gusto na siyang umatin ng prayer meeting pagdating sa Acts 9. Pero alam niyo po, natatakot yung mga tao. Alam po ng mga tao na ang si San Pablo, nangangaladkad yan ng mga Kristiyano ng panahon yun, doon sa Acts 8, pag binasa ninyo, kinakaladkad talaga niya. Yung mga Kristiyano, pag nakita kang umaatin ng prayer meeting, kakalad ka rin kanya. Meron pang isang pangyayari. Sabi doon, siya'y kasang-ayon sa pagkapatay ni Esteban. Di ba nakalagay doon? Yun ang buhay niya. Kaya nung umaati na siya, natatakot yung mga tao. Pero ano nyo po ang sabi ni Bernabe? Kinausap yung kapwa-disipulo. Sabi niya, wag na kayong matakot sa kanya. Binago na siya ng Panginoon. Di ba? May mga taong ganon. Di ba? Parang tayo, mayroong ginamit sa atin si Lord. Di, mabait na yan. Pwede mo ng katabing matulog yan. Dati, nananakal niya, ngayon hindi na.
Di ba may mga taong nag-i-encourage sa atin para masabihin na tayo binago na yung buhay natin. Pagdating doon sa Acts 15, 37 hanggang 40, ito naman. Di simple, ganun ang ginawa. Kaya lang, nung ito na yung pangyayari, yung si Marcos, ang sabi naman ni Pablo, sabi niya, wag mong isama yan. Yung si Marcos, yung po yung kasama dati ni San Pablo, humulay sa kanya, tumiwalag. Kaya nung isasama na ni Esteban, sabi niya, huwag mo nang isama yan, sabi kay Esteban. Pero si Esteban po hindi pumayag. Ang ginawa niya, in-encourage pa rin niya si Marcos para na isama sa gawain. Kaya pag may mga tao tayo nakitang gano'n, di ba? Yung mga encourager yan. Kahit sa kabila ng pagkakamali natin, ginagamit sila ng Panginoon. Yung po, nakapaloob yan. At yung sabi dito ay meron siyang kakayahan na makita ang best ng isang tao at tinutulungan niya ito para maabot ang kanyang kakayahan. Ito nga lagi natin sinasabi, katulad ng mamiligaya. Sa mamiligaya, walang masama. Lahat ay maganda. Kahit ang tingin ng iba, sabi ng iba? Hindi na maganda ang amoy, sa kanya maganda pa rin ang amoy. Diba? Encourager ho ang tawag doon. Yan ang mga nag-i-exhort po sila para lumapit sa Panginoon. At yung panlima, yung the gift of giving. Ano naman po yung the gift of giving? Ang sabi dito, ito yung ang kakayahang mag-ipon ng kayamanan at marunong sa larangan ng pananalapi at kakayahang magbahagi nito para sa gawain ng Panginoon. Tayo, di ba, alam po natin yan. Talaga namang umapunta tayo sa ganitong gawain, sa larangan ng pananalapi. Ano po ang ginagawa natin pag una tayo nakatanggap? Sino agad ang nasa isip natin? Ang nasa isip natin, hindi naman agad ang bayarin eh. Ang nasa isip agad natin, yung aking tithes. Di ba? Ibig sabihin, tayo ngayon alam natin ang sekreto. Nalaman natin yung John 3:27, kung anong mayroon tayo, lahat galing kay Lord yan. Sabi nga nung binasa natin kanina, walang maipagmamalaki. Gift mo man yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yan. Pwedeng alisin yan. Di ba? Kaya kapag ipinagmalaki, kaya tayo, nalalaman natin ngayon. Kaya ngayon, pag pinagbubuti po natin, yung mga ipinagkaloob sa atin ni Lord, ito din po ay may kakayahang maging matalino sa larangan ng investment. Anong investment sa buhay natin? Hindi lang naman po sa larangan ng pamimera yan. Sa lahat yung gawain natin tayo, anong ine-invest natin? Tayong mga magulang, tayo ang nauuna sa gawain. Anong investment natin, yung mga anak natin, na paglaki nila, di ba? Kaya nga tayo mga magulang, gusto natin sa ating mga anak, kung ano tayo, ganun din sila. Di po ba? At tayo kayong mga magulang, ang layunin ba kaming mga manggagawa, minsan nga para nag-uusap-usap kami, na hindi nakakakwentuhan lang, ay yung ating mga anak ba, susunod kaya sa yapak natin? Sa ngayon po, marami pa kaming hindi nakikita. Kami naman po ganun din eh. Pero hindi ho kami nawawala ng pag-asa. Ngayon, hindi pa. Sipi kami ho, kailan lang din naman napunta dito, hindi naman kami binata pa lang naandito na. Dumating yung panahon, talagang sipi alam nila yung gawain namin. Kami nga po natutuwa. Pagka minsan, nagkukwentuhan yung mga anak namin na ganito, ay gusto kong gusto kong sundan yung ginagawa ng aking magulang. Yun ang investment natin ngayon. Tayo na naandito sa ganitong gawain. Ang investment natin, yung ating mga anak, yung ating mga magulang, ang ating mga kamag-anak ay madala natin sa gawain sa Panginoon. Maligaya sila na maibahagi yung kanilang pagpapala. At yun po ang totoo, maligayang maibahagi yung pagpapala. Kaya nga po ang sabi, yung gospel ministry is a wise investment po ito. Sa 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya ngayon alam po natin, kung tayo may nabibigyan ni Lord ng mga blessing, magpagpapala na sobra, ang ibig sabihin niyan, binibigyan tayo para tayo mayroong ipagkawang gawa. Ano po yan? Sa pagsuporta, pagbili ng Biblia, pagsuporta natin sa ating gawa, sa outreach natin. Yung, sabi ni Pastor Rapi kanina, tayo, hindi naman tayo kulang sa mga manggagawa. Bakit to? Simple yung mga kamanggagawa, mga coordinator natin, kaisa na po natin yan. Pag hindi dumating ang mga gagawa, sila po yung tumatayo. Ano pa yan? Ginagamit natin yung personal na gamit natin, sasakyan natin, ginagamit natin kay Lord. Di ba? Para mapupurihan. Marami pa nga sa ating mga kapatiran. Nagdo-donate pa ng sasakyan. Di ba? Nagbibigay pa ng sasakyan, gawain kay Lord. At hindi naman nasayang. Nung mag-donate sila ng sasakyan, nagbigay ng isa, ilan ang balik? Higit pa sa isa. Di ba? Ganun po si Lord eh. Pagka in-invest natin para sa Kanya,
Sa investment po para kay Lord, alam niyo ba, walang lugi. Lahat yan, laging may pagpapala na ibinibigay sa atin si Lord. Di ba, sabi ko nga, yung example ko dito, si Peter. Di ba, nung mag-preach ang ating Panginoon sa tabi ng dagat, ano ang ginamit ng Panginoon na pulpito? Bangka ni Pedro. Di ba? Kaya nung matapos makapag-preach, sabi ng Panginoon, ihagis na ninyo ang lambat sa dagat. Pero ano sabi ni Pedro? Panginoon, ay magdabag na nga po kami ng huli. Wala ho kaming nahuli kahit isa. Tapos araw, ipapahulog yung lambat. Pero sabi nila, dahil sinabi po ninyo, gagawin ko. At ano po ang nangyari nung ihulog nila ang lambat? Di ba maya-maya, tinawag niya yung kanyang kapwa mangis. At sabi niya, tulungan ninyo kami. Halos magkansisira yung lambat nila. Bakit to? Yung kanilang kabuhayan, pinagkukuhanan nila ng hanap buhay, ginamit nila para kay Lord. Di po ba? Kaya ngayon, tingnan po ninyo, wala na ngayon yatang bahay na pangit sa probinsya. Gano'n. Ang mga bahay po namin doon, mga hindi naman magaganda. Pero ngayon po, thank you Lord, hindi naman maganda. Pero yung dating pag kumakanta ka sa bahay ng, ano ba yung kanta ng unang panahon? Doon wala pa tayong mga bagong awitin. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya para sa Kanya. Habang ikay kumakanta, yung bahay ay sumasayaw din. Ngayon po hindi mo na mapapasayaw ang bahay. Ngayon po yung mga bahay antitibay na. Bakit to? Maging yung bahay ginamit sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, wala hong nasasayang para sa Panginoon. At yung pong natin dyan, sino po yung isa pa nating example dito? Si Abraham. Alam nyo, di ba? Pag tinignan na po natin, sino nga ba ang unang nagbayad ng ikapo sa Bible? Si Abraham. Saan matatagpuan yan? Doon po sa Genesis 14, verse 18 to 20. Kaya yung kanyang mga samsam nung panahong yon, kinukuhanan nila, ibinibigay nila kay Melchizedek, yung ikapo ng kanyang nasamsam. Di ba? Kaya hindi tayo una nagbigay, ha? Si Abraham po ang nauna. Huwag niyo sasabihin kayo nauna. Si Abraham po ang nauna magbigay ng ikapo para sa Panginoon. Kaya nakita po natin yan. At hindi lang po yan. Bakit ito si Abraham giving? Sabi dyan, alam niyo kung bakit? Dahil si Abraham po, di ba, doon sa Genesis 13, 9 to 12, nung maghihiwalay sila ni Lot, alam niyo, hindi siya ang una. Sabi kay Lot, sige, pumili ka. Kung ang napili mo yung kaliwa, akin ang kanan. Kung ang napili mo yung kanan, akin ang kaliwa. Yung parang taong giver, binibigyan mo ng laya yung iba, hindi ko yung laging una. Itong akin na, di ba? Yung laging lamang, yung giver na tao. Ganun po siya. At ano yung pang-anim? Yung the gift of ruling naman, ito po sa pamumuno, ito ang katayuan ng pamumuno at pananagutan, na ang kanilang pananagutan ay mahalaga at hindi biro, at ang pamamahala ay may pag-ibig. Naku mga kapatid, makikita ho natin dyan ang gift na of ruling. Sabi niya, sila ay, halimbawa, katulad ng pastor, elders, deacon, tatay sa tahanan, mga asawang lalaki. Naku mga kapatid, yan po yung mga leader po yan, nagro-rule po sila. At ang kaloob ng pamamahala ay ang kakayahang magsaayos o magtugma ng mga tao, ng mga kayamanan, ng mga oras para sa magamit ang layunin. Alam nyo, meron ako isa nakita magandang halimbawa dito sa pagro-rule. Alam nyo kung sino? Si Nehemiah. Si Nehemiah po, doon sa Nehemiah 7:3, siya po yung inutusan ni Lord na maggawa ng wall. Alam niyo kung dahil may, yun ang gift niya, alam niyo kung sino ang kinuha niya magagawa ng wall na yon? Yung kaisan niya. Kaya po sa loob ng 52 days, na ipagawa po niya yung wall na yon. Di ba sa totoo lang mahirap namang pagawin mo yung hindi mo kaisa. Baka ang gagawin noon, lingi doon sa Kaya di ba kami din po, minsan, ganun din, dito sa ating gawain ganito. Di ba parang, simple, may mga pagkakataon talaga sa bilang nagro-role sa aming dito sa community, sa atin. Di ba may mga pagkakataon na parang ang nakita mo, sabi nga nung iba, dapat ako Iba't siya. Bakit siya? Dapat ako. Di ba? Pero alam niyo po, yung isang namumuno, alam niya yung gagawin niya. Alam niya. Di ba yung sinasabi nga ni Pastor Rapi kanina, alam niya. Di ba? Bagaman minsan sinasabi, di ba, ito nga, ipagpapatayo ng wall katakot-takot na yung accuser kay Nehemiah. Pero anong ginawa niya? Hindi siya natinag.
bilang isang nagro-rule, ginawa niya yung tungkulin niya. At sa loob ng 52 araw na ipatayo niya yung wall na kailangan magawa. Sabi diyan, namili siya ng tao, nakaisan niya. Hindi siya nakinig sa mga accuser. Ginawa nila ang wall na ito nga po sa loob ng 52 araw. At ang panghuli, ito na nga po yung panghuli, yung pampito, kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ano po ang sabi diyan? Ang pagiging mahabagin, ito ay kaloob ng pagkakawang gawa. Sabi nga po, ito ay kakayahang makarelate o makapagbigay ng kaaliwan sa mga nahahapis, nalulungkot at nabibigatan. Iyan po, yung may mga gipo na ganyan, yung mercy, naku, makikita po ninyo yan, ang puso ng taong ito ay may mabigyan ng kaaliwan o comfort mula sa Word of God ang mga taong nalulupaypay at nahihirapan. Tayo sa atin, thank you Lord, marami sa atin ng ganyan. Kahapon nga, yung nag-share natin dito, yung Ninang Marikit, tsaka yung anak niya, naku, dumaan po sila sa pero nakakatuwa. Ngayon, sila na yung nag-i-encourage. Diba? Sila na ngayon yung ginagamit sila ni Lord na ganito yung dapat gawin. Diba? Sabi diyan, at nakita po natin dito, sino yung ating magandang halimbawa po dito, yung Good Samaritan sa Luke 10:30 hanggang 37. 'Di ba? Alam na alam po naman natin yung binugbog na tulisan. 'Di ba? Dalawa yung nakakita, tatlo sila. Yung dalawa, anong ginawa? Naawa lang sila yung dalawa. Pero yung tatlo, Samaritano, anong ginawa? Dahil yun nga, may mercy nga siya, gift niya yung mercy, ginawa niya, isinakay niya doon sa kanyang sasakyan. Siya ang naglakad, isinakay niya, dinalhin sa pagamutan, ipinagamot niya. At ang sabi, kung magkano ang kulang, pagbabalik ko, babayaran ko. Yun ang gift niya. Kaya, di ba sa atin po ngayon, makikita ho natin na ang daming may gift po na ganyan. Philippians 2 verse 4, pag malasakitan ninyo ang kakayanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kaya nga mga kapatid, mahalagang bagay po ito. Itong 7 bagay na pinakita ko sa inyo, yung motivational gift, yung po tingnan natin, pag uwi natin sa ating bahay mamaya, tingnan po natin. At bago ako magtapos, meron lang po akong, ano bang tawag ito, parang analogy lang para makita daw po natin, halimbawa yung mga pangyayari. Halimbawa, example ko nga po dito, ako huy mahilig sa kape. Ako yung taong pagka nasa prayer meeting, anong gusto mo? Kape. Hindi ako tumatanggi basta kape. Eh di po, isang pangyayari, halimbawa lang naman po, ako pumunta dito sa pulpito, may daladala po akong kape. Tapos yung kapeng daladala ko, hindi ko napansin, natabig ko yung kape, natapon yung kape. Tapos ang nangyari ngayon, kumbaga karpito ito, ang nangyari po, yung unang yung may gift ng prophecy, sasabihin agad, hindi naman dapat nagdadala dyan ng kape Dapat. Tsaka, dapat yan. Hindi din nagdadala ng kape, tsaka nilalagay sa magandang lalagyan. Tapos yung may gift naman ng service, alam niyo ang gagawin agad niya? Kukuha yan ng map. Tapos gagawin niya, papahiran niya yan. Yun ang gift niya. Tapos yung may gift naman ng teaching, sasabihin niya, Pastor, sa sunod huwag ka na magkakape dyan. Hindi mo na dapat dinadala. Di ba? Yung may gift ng Tapos sabi diyan, yung naman, yung isa naman, yung gift of exhortation naman, okay lang, Pastor, bibigyan kita ng bagong kape. Yan naman ang sabi ng iba, di bale, bibigyan kita ng bagong kape. Tapos yung giving naman, anong sasabihin niyan? Okay lang po, Pastor, yan. Sabi niya, ibibili ko na lang po ng bagong carpet. Naging bago pa yung carpet, Tapos yun namang isang i-ruling naman, nagro-rule naman, sabihin niya, sa tawagin yung kanyang sabi niya, kuha ng map at pahiran to. Di ba? Kumuha ng para malinis, para matuyo. Kuha ng electric pan para patuyuin. Tapos yung isa naman, yung may gift ng mercy, sabi niya, Pastor, okay lang po yan. Sabi niya, talagang minsan po, nagkakamali ang tao. Yan, makikita ho natin dito. Sabi nga, yung isang sitwasyon, 7 reaksyon ang nangyari. Amen. Saan po kayo dito? Yung pagka may kape? Natapon ng kape. Yan ang sinasabi ko. Hindi dapat nagdadala dyan. Alam na po natin kung ano yung gift noon. Yan. Kaya, mga kapatid, sa buhay natin, itong ating buhay ngayon bilang mananampalataya, napakaganda. At yung isa naman, thank you Lord, napalitan yung carpet natin ng bago.
Kaya yun po, thank you Lord po, purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Sige, dako na tayo sa mga may birthday. Ngayon po ay May 26, no? So, may birthday Sister Rosette, Sabado. Sister Vivian Caramba, Sister Maribel Labong, Sister Neri Capis, Brother Nico Aquino. Ayan, happy birthday! Bong! At ang happy anniversary nga pala, meron pa isa eh. Si Brother RJ at Sister Alpa Vivero. Oy. Vivero. Anniversary pala nila. Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, happy birthday. At meron pa palang na-miss si Brother Ed at Sister Tess Happy anniversary. Galiedes. Happy anniversary. Yan. Kami pa yung magtatapos sa Repeat New Song of the Week, Dakilang Manggagamot, composed by Minister Jeff Bora. So magandang umaga po. Maraming po salamat. God bless you. Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko.
Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko, dahil mahal kita. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko, pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko, dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal kita.